welcome to our Royal Members Orientation. Ang training ho nito ay dinesign to equip all members of Royal to do it correctly. Okay? Alam nyo, ang ganitong negosyo, nandito na ho lahat ang ingredients para yumaman. Hindi naman na kayo doon? Yes! Lahat ho. As in, everything that you need to know para po maging maunlad ang buhay nyo, nandito na. Ang problema nga lang minsan is yung mindset natin. Yun ang minsan na nagiging dahilan kaya hindi tayo nakikinabang dito. Because we have a different mindset. Parang ako unang-una, nung hindi ko pa alam yung ganitong negosyo, very negative and skeptical ako sa ganitong negosyo. Pag may mga tao na nakausap na itong pinag-uusapan, immediately tina-turn down ko sila. Kasi I have a different mindset. Pero nung ako po yung nagkaroon ng paradigm shift, na iba po yung pananaw ko sa buhay. Okay? At dito ko na-realize na talaga palang pwede ako yumaman dito. Hindi ko lang alam. Naranasan ko na ho. Kasi nangyayari na ho sa akin. At nangyayari sana napakarami ng members ng Royal na ginagawa ng tama itong negosyo nito. Okay? So, importante ho, siguro isa sa mga objectives na ito is maiba yung ating paradigm shift. O magkaroon tayo ng paradigm shift na tinatawag. Maliwanag po? I remember when I was still a nurse in Chicago, para lang ako, just to make my point clear na. Nag-duty ako minsan, night shift, tapos nag-16 hours duty ako. So, pagod na pagod ako, in other words. Wala akong dala sasakyan yun, kaya nag-commute lang ako, sumakay ako ng train. Alam niyo po, nung ako yung nasa train, pagod na pagod, early in the morning, gusto ko na matulog, hindi ako makatulog kasi nasa train. So, pinipilit ko makatulog, all of a sudden, may isang mama, isang Pinoy, isang ama, kasama yung dalawang anak niya, na pumasok sa loob ng train, tumabi sa akin yung tatay. Wala naman nung sana problema. Ang kaso, yung dalawang anak, napakaingay. Ginawa nilang playground yung train. So, imbis na ako makatulog, lalo akong nagising. So, talagang, alam niyo na, pagpagod, minsan manipis yung patience, di ba? So, ginawa ko, kinausap ko yung tatay. Sabi ko, kabayan, baka pwede mo namang pagsabihin yung mga anak mo. Ginagawa nilang playground yung train. Ganun ho. So, alam niyo, yung tatay, dinedma lang ako. At yung mga bata, lalo naging umiyaw, lalo naging wild sa loob ng train station. Dahil doon, medyo talagang nagtaas na ako ng boses. At talagang, to the point na pinagalitan ko na yung tatay. Sabi ko, kabayan, hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko? Nandito maraming tao, puyat na puyat, pagod na pagod, gusto makatulog, and yet ikaw, wala kang pakialam sa mga anak mo. Tinanong ko. Talagang nagtaas na ako ng boses. Then, few seconds after, alam mo na gineksyon ng tatay? Para siya alimpungatan ba tawag? Alimpungatan. Apparently, hindi niya pala narinig yung una ko sinabi. Hindi niya narinig. Alam niyo kung bakit? Wala ho siya sa sarili niya. Kasi, etong dahilan. Sabi niya, kabayan, pasensya ka na. Hindi ko narinig yung sinasabi mo. Kasi, iniisip ko kung paano ko kakausapin yung dalawa kong anak at kung paano ko sasabihin sa kanila na yung nanay nila patay na. In fact, kagagaling lang namin ng ospital. Alam nyo, yung galit ko, unti-unting nawala. Actually, immediately nawala. Napalitan ng hawa. Sabi ko, kabayan, pasensya na. Nurse ako. Alam ko, nararamdaman mo. Biglang na nun. Nakita niyo po, that's what I mean by paradigm shift. Noong una, ayaw na ayaw mo. Parang yung asawa niyo siguro. Noong una, ayaw na ayaw niyo. Pero ngayon, mahal na mahal niyo. Ultimo amoy ng kilikili niya. Gusto niya. Di ba gano'n? The moment na in love ka. Tama ba yan? Yes. So, gano'n din ako dito. Noong una, hindi ko alam na napakaganda. Kasi hindi ko alam yung sistema. Hindi ko alam kung paano yung mayaman ng tao dito. Alam niyo, minsan may nakausap ako. Sabi niya, ayoko ng networking. Patayin mo ng networking. Yayaman yung mga tao dyan. Sabi ko, teka, patayin mo yung maman. Kasi hindi niya alam kung paano yung mayaman sa ganitong negosyo. Tama po ba yan? Kaya, yun po yung isa sa mga objectives natin for tonight. Okay? Itong Royal Members Orientation is the movie itself. Yung RBP na inatanan nyo is just the trailer. It's just the full trailer of the movie. Ang pinag-usapan doon is more about what of the business. What are the products? What is the marketing plan? Tonight, we will be discussing the two important questions. The why and the how.
Okay? Marami sa inyo siguro, after mag-member, dahil nagustuhan yung negosyo, ang next tanong, ano na ngayon gagawin ko? Paano ba sisimulan itong negosyo ko? Diba? You are left hanging. And unless maintindihan nyo itong i-explain ko sa inyo, hindi kayo uusad. And eventually, baka mag-die down lang yung interest nyo sa itong negosyo. Okay po? So, yun po yung objective natin ngayon. Ang objective natin, okay, through this RMO, or Royal Members Orientation, this will answer the following. Why business? Yun ang unang tanong. Bakit negosyo ang papasukin ko? Why not employment? Okay? And then, why networking? Why not traditional business? Why Royal? Why not other companies? And why and how, why now and how you can do it, right? Paano kung magagawin ito ng tama? Okay? So, yan po yung mga objectives natin for tonight. Okay? Now, ano pa ho? Ito po yung expectation natin. After this training, at the end of this orientation, you shall know why Royal is the best business options. Katulad ko I'm already 10 years in this kind of business. The question is, bakit ako nasa Royal? Bakit wala ako sa DOS? Diba? Tama ba yan? Bakit wala ako sa iba pang kumpanya? In other words, kasi nakita ko this is the best company so far here in the Philippines. Especially sa mga bagong updates. Nako, grabe. And how you can help people people have a better life. Okay? So, yan po yung expectations natin. Now, I have 2 course outline in this basic training. This is the very basic training. After our BP, tingin natin ninyo, we will discuss the introduction to network marketing. And then number 2, getting started in network marketing. Pansinin nyo, nung kayo yung nag-member, sa sobrang excitement nyo, hindi nyo mapigilang i-share yung negosyo. Tama ba yan? Ang problema nung the moment you share nyo yung negosyo at nagtanong yung kausap nyo, ano ba yan? Networking ba yan? Ano? Hindi nyo na lang masagot. Hindi nyo na masagot yung tama. Pag kayo nung tinanong, anong sinagot nyo? Yes or no? Sino nagsabing yes? Pag sinabing, networking ba yan? Ang sagot, yes. Sino ang sumagot? Yes. Ba? Panalakas ang loob. Paano yung no? Sino dito yung no ang sinagot? Sino yung dead man? O hindi alam. Ewan. Okay. Ako po, every time I encounter that question, alam niyo, bago ko sagutin yun, sinasize up ko muna yung kausap ko. If I think na yung kausap ko yung nagmamarunong lang about network marketing, I always say no. Kasi alam ko, iba yung explanation niya, iba yung definition niya sa definition ko. Tama po? Sinasabi kong yes pagka talagang nag-i-inquire siya from the heart. Okay? At willing siyang matutunan at alamin yung negosyo ng network marketing. Okay? Para hindi mo kayo nahihirapan every time na nakaka-encounter kayo niyan, siguro, umpisa natin, ano ba talaga yung network marketing? Diba? So, let's start by defining what is network marketing. Ano ba talaga yung network marketing? Minsan nakala na pag networking, scam. Diba? Usually like that. Na hahalo nating networking sa pyramiding or sa scam. That's very, very untrue. Kaya nga, wrong. That's very wrong. Wrong notion mo yun. Kaya nga, networking versus pyramiding. Ibig sabihin, ang pyramiding illegal, ang networking is legal. Ganun mo yan. Pero para maintindihan natin ng gusto, let's start by defining what is network marketing. From the expert themselves. Ang definition daw ng network marketing is this. It is the distribution of products or services from the manufacturer or service provider directly to the end user who hears about the products via word of mouth. Yan daw ang network marketing. Okay? So, ibig sabihin, kung i-define natin or i-explain natin through this, ito daw ang network marketing. Ang network marketing daw ay ano? Distribution. So, network marketing is not an industry. It is a marketing strategy. Maliwanag po? It is a marketing strategy wherein the products from the manufacturer or service provider, may pinanggagaling ng produkto, dumidiretso daw yung produkto saan? Diretso sa end user. Okay? Yung product from the manufacturer goes directly to the end user who hears about the products via word of mouth. So yan ang definition niya.
May produkto, galing sa manufacturer, diretso kagad sa end user. Paano nalaman ng end user yung produkto? Through word of mouth. That's why networking is sometimes called word of mouth marketing. Okay? And according to studies, that's the most effective way of moving the products. Maliwanag po? Now, para ma-appreciate nyo kung bakit ganun kagad, kasi yung unang tanong ba't ba malaki ang kita sa networking? Okay? Doon sa mga may alam, kahit na lang kayo, sa mga hindi alam, ito yung explanation niya. Kasi pag kinumpare natin ang network marketing sa traditional way, traditional distribution chain, na tinatawag, sa kanila, from manufacturer or service provider, yung product, it does not go directly to the end user. Instead, it goes to a lot of middlemen. Okay? And 75% of the earnings goes to them, actually. Sila ang mayaman. 25% lang ang napupunta sa manufacturer. Ang yung mayaman, yung middleman. Ang tanong, sino itong mga middleman? Ito na yung mga dati lang mayaman. Ito yung mga kapitalista. If you're in the manufacturing company, alam niyo to. Okay, there are a lot of middlemen. Nandiyan yung mga national wholesaler, regional distributor, local distributor, yung mga importer, exporter, mga retailer, mga may-ari ng mga malls, eventually, tsaka pa lang sa end user. So, bago dumating sa end user yung product, ang dami na munang kamay ang pinagdaanan nito. Okay? At paano daw nalalaman yung produkto? Not through word of mouth, but through advertisement. Through tri-media exposure. Okay? Through billboards. So that's an additional cost na naman. Tama ba yan? Kaya yung produkto, nagmamahal na nagmamahal. Pamahal ng pamahal yan. Natatanda ko, nasa Selecta ako, yung Cornetto ice cream na binenta namin ng 15 pesos before, when we introduced that in the market, per cup, sa planta, it's only 1 peso and 50 centavos. Bakit? Kasi, puro flavoring lang naman yan, tsaka bula. Tama ba yan? Pero dahil dumaan sa mga middlemen, tumas ang presyo, ginawa namin endorser sila Sharon Cuneta, sila Aga Mulak, di ba? Ang dami mga billboards, so, nagmahal na nagmahal. Kanino pinatong lahat ng gastos? Sa end user. Tapos, ang yumaman lang, yung mga middlemen. Okay? This is the traditional way. Sa network marketing, ba't tayo mayaman? Kasi tinanggal natin yung middleman. Yung end user, tayo na rin yun. Tayo na rin yung middleman at the same time. That's why we can give you as much as 50% discount na hindi naluluging company. Maliwanag po ba yun? Yes. So, ano nangyayari ngayon? Yung kita ng middleman, kanila ngayon napupunta sa atin. Dito, para ka maging middleman, kailangan mo ng milyong-milyong piso for you to become a distributor. Di ba? Dito magkano lang? Yun, yung entry level mo lang, napakababa, 11,588. Automatic distributor ka na agad. You will now enjoy up to 50% discount. Maliwanag po ba yan? Yes. Bakit kaya ibigay ng kumpanya ng gano'ng kalaki? Walang middleman. Pangalawa, bakit very competitive yung pricing natin? Kasi word of mouth lang tayo. We don't need a lot of advertisement or tri-media exposure. Maliwanag po ba yan? So, yan ang malaking pagkakaiba natin. Another definition, networking is a type of direct selling where the distributors are compensated in two ways, in selling the products and in selling the business opportunity. So, yun ang pagkakaiba natin sa traditional direct selling company. Tayo, nagbebenta na ng products, malaking kita natin, at the same time, pwede natin ibenta, hindi lang yung products, even the opportunity itself. Kaya nga ginagawa niya, di ba, nagbebenta, nagdadala lang kayo ng mga tao. Anong binibenta niya doon? Not the product, but the idea. The concept itself. Yung sistema ng Royal, yun ang nagpapayaman eh. Okay? Ginaya yan ng mga franchising company. Kung mapapansin nyo, McDonald's, Jollibee. Bakit ba yung mayaman yung nagpa-franchise ng Jollibee at McDonald's? Hindi naman dahil kakaluto ng burger eh. Kundi yung sistema ng Jollibee, yun ang nagpapayaman. Kaya yung sistema na yun ang mahal, 35 million. Tama ba yan? Para kayo maman tulad ni Jollibee, yung kumita ka sa sistema nila. Dito, gumawa na ng sistema si Royal na nagpapayaman din